was only 200 million, ngayon 3 billion na. It's in front of you. Look at... Isipin nyo 200 billion. Ngayon, ilan? Ulitin natin 300. Miyo Marimar, hindi na mauubos to. Kahit matalo na to ng 50 taon, hindi na mauubos ang perahan na yun. And in 2022 was only 200 million, ngayon 3 billion na. It's in front of you. Look. 3 billion. Ang pera, saan ang galing 3 billion? Diyos miyo Marimar. That I would like to clarify with regard to the concern on returning the NEP, yung inilatag po ng mga party leaders ay rekomendasyon kay Speaker na ibalik po yung NEP. So there was no decision on the part of the leadership as to what to do with it. But now, meron na po tayong malinaw na desisyon. So we can definitively say that the House will not return the NEP. Martin Romualdez, no? And Matilda Ruiz and the rest na nandito, huwag po nating kalimutan na ang mastermind nito, hindi po sila Diskaya, hindi po si Bunuan o mga taga-DPWH. It's Marcos and Romualdez. Yes. Magandang araw sa ating mga kasama. Naku, ito na. Oo, punot dulo ng kaguluhan ngayon, meron na hong tinutumbok. Puro raw pakana ito. At ito ay utos daw di umano. Oo, ni Balulong at ang kanyang sanpit na si Bungitngit. Sino ang nagsabi niyan? Yan ang ating aalamin. At itong si Saldico, peke ang sakit, walang travel authority. Naku po, ito na, mahirap dito. Bakit nga ba kailangan pa magsinungaling? May kailangan bang takasan? Mayor Baste, giniit, gihagit mga imbestigahan ang salin ni Balulong. Naku po. Tama lang. Kasi parang wala tayong naririnig patungkol dito kay Balulong, pero ang sabi ni Bibi Sara, ang mga punot dulo nitong mga pandudurobo ng pondo ng bansa, 2 tao lang ang may hawak. Yung isa, nasa Amerika na. Yung isa, tahimik pa. Oo, at ito yung NEP, yung National Expenditure Program, tama ba? Oo. Ayaw ibalik. Wow. Miyo Marimar, bakit hindi nyo babalik? Sobra kayo Oo, yung dinorobo ng 2025 ba to? Bakit hindi ibabalik? Kung napatunayan na, wala namang pinaggamitan maayos, ibalik nyo. Kung napatunayan na in-insertion ito, ibalik nyo. Bakit tayo nyo ibalik? Ubus na ba? Yan ang tanong ng ating mga kababayan, lalong-lalo na si Aling Ledesma. Simulan natin dito mga kasama. Sa peking sakit, walang travel authority, pasok. Bahagi ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante. Nakasalukuyang nasa Amerika ngayon si Ako Bicol Party List Representative Zaldico upang magpagamo si Representative Zaldico ang dating House Committee of Appropriations Chairman na pinapatawag ngayon ng ilang mambabatas kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Ayon naman kay Attorney Abante, mayroong mga sapat na dokumento si Representative Zaldico kaya naman pinayagan itong mag-aalis. Ngunit pakita nyo At alam kaya ito ni Secretary Vic Jan. Meron kaya itong autorisasyon na makalipad. Oras ng trabaho. 'Di ba? Merong mga ganun, 'di ba? Kailangan mo muna kumuha ng pag sa gobyerno ka nagtatrabaho, kailangan mo munang kumuha ng travel authority, nakatunayan pinapayagan ka. Parang biglaan naman ata. Ang bilis ng pangyayari. Noong nakaraan, pilit nilang pinagtatanggol nitong mga abogado ni Saldico, nung sa investigasyon, di ba? Yung tatay nito. Bakit daw kailangan pamata? Ng tipaklong naman, sila na ata naging tagapagtanggol. Halata naman, di ba? Ang mga netizens, lalong-lalo na si Atty. Rowena Guanzon, ay hindi naniniwalang may sakit itong si Zaldico. Bagamat hindi direktang pinangalanan, tila si Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang pinatutungkulan ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Aniya,
mahirap maglaro ng sakit-sakitan. Baka magkatotoo yan, sige ka. Hindi makaharap Yun. si Zaldico as appropriations chair. Okay, sige. Pero may vice chairperson naman yan. May Yun. counterpart yan sa Senate. Siguro naman, alam nila yung ginawa. Sino yun, yung babae? Wala na rin, nag-exit na yun eh. At saka itong nababanggit na pangalan taga Marikina, yung humalili sa kanya, di ba bida-bida nga yan noon? Yan din ang sumusupalpal kay Bibi Sara. Ngayon, nasa na kayo? Talo na, no? Pero sana ito ipatawag. Hindi lang basta-basta baliwalayin yung investigasyon. Bakit biglang napunta sa Amerika? Pwede ka naman di ba? Pwede naman siya magpa-check up dito. Meron naman mga galing dito. May mga dalubhasa rin dito sa Pilipinas. Di ba? Totoo kaya may sakit na ko pag napatuloy. Pag natuluyan nga nga sabi dito sa video, pag natuluyan, naku, mas delikado. Kung ikiniklaim nila na may sakit, ano yung sakit? Hindi ba nalulunas ng kaperahan ng sakit? Naku po, huwag naman ganun. Aminin nyo na lang, sagutin nyo na lang, o magpaliwanag na lang kayo kung wala kayong bahid ng korupsyon. Ayun sabi ni Aling Ledesma dito. Biruin mo yun, si Stella ang pinabakbak ni Zaldico at tatahitahimik siya sa Gedli, kunwari. Tapos yun pala, siya tong pinakamatindi sa lahat. Ginamit nyo lang si Stella at nadamay pa ang boto sa Marikina. Ayun na. Transparency and accountability. Yan. Ilabas ang kopya ng Travel Authority. Ito lang Pag ito wala na ibigay, ibig sabihin illegal ang paglabas nito sa bansa. Oo. Sana ilabas. Saan ba kumukuha ito? Pakicorrect na lang po ako kung ako ay mali, ha? Sa DILG ba ho kumukuha ng Travel Authority o sa mismong Congress? Kayo ho, may nakakaalam ba? I-search natin, ha? Mamaya-maya, bigyan natin ng kasagutan yan. Public document yan. Para malaman kung totoong may karamdaman si Representative Zaldico na hindi kayang gamutin ng mga doktor at ospital dito sa Pilipinas. At saka bakit hinahanap si Zaldico? Samantalang nandirito naman si Speaker Martin Romualdez at dating Marikina Representative Stella Kimbo na sinasabing higit na nakakaalam sa mga insertions at paglalaan ng pondo sa pambansang gastusin mula 2022 hanggang 2025. Lalo na sa anomalous and scandalous flood control at ayuda funds. Very busy ang mga defensive team ni Zaldico. Bukod kay Dr. Garin, Pastor Abante, Oragon Ridon at Princess Abante. Heto pa ang isang Bicolano to the rescue. Sarap na talaga ng buhay nila. Kita nyo naman sa Amerika, nag-aaral ang mga supling. Check up sa USA pa. Ayun na. Dito sa atin, kung mahirap ka, ka na lang ni hindi ka matulungan ng PhilHealth kasi namaniobra na nila ang pondo. Tapos inalis pa nila ang mga malasakit centers sa mga ospital kasi namaniobra din ang pondo dahil hindi ka alyado ang naglagay ng mga malasakit centers. Tama. Dagdag pa ni Tio Moreno, noong grabe ang ginawang korupsyon ni Zaldico, very healthy. Ngayong iimbestigahan na siya, may health issues na. Ayun, nabuking Totoo nga naman. Noong kasalukuyan na meron silang appearance at nag-iimbestiga sila, malalakas sila. Ngayon, sila ngayon ang iimbestigahan. Nasa Amerika at nagpapatingin. Ayun ang sabi sa balita, sinabi rin yun ng babaeng tagapagsalita. Yung spokes nga, tagapagsalita na yan Sinabi, nasa Amerika at nagpapatingin ba? Merong karamdaman. Nagpapatingin, nagpapacheck up, kung ano man tawag nila, yun na yun. Bakit ganun? Ang bibilis naman ata ng pangyayari. Totoo kaya? Ayan ang mga tanong natin. Ayan, ano kaya kasagutan doon? Ano kaya kasagutan doon? Ha? May nakakaalam ba? Representative Tiangco, hinamong kasuhan na lamang ang sinasabi tong nasa likod ng 2025 budget insertion. Ha? Pwede ba yun? Iimbestigahan muna.
Oo, para lumabas yung mga root, yung pinaka punot dulo. Bakit parang mali naman kakasuhan, sino magkakaso? Wala pa nga investigasyon nangyayari, kakasuhan, ano ba 'yun? Tigil-tigilan nyo kami. Mayor Baste, gihagit nga imbestigahan. Ito na. Imbestigahan na nga yan, tama yan. Yung salin nyo, palabas nyo, kung magkano yung laman ng mga bank account nyo at yung mga, kasi pag napatunayan na lumubo bigla ang kanilang asset at mga properties, pwedeng i-freeze yan eh. Diba? Kaya nila pinupush na itong si pangalan nito yung nangingitim na maging ombudsman para naman lahat ng kabahuan nila ay ma-cover up, di umano. Grabe, no? Pero nagsalita na ang Supreme Court. Ano sabi ng Supreme Court? Parang kailangan mo muna kumuha ng certification. May nakapending na kaso na hinain ni Ate Amy. Paano makiklear yun? Hindi naman basta-basta papayag si Ate Amy. Sipin nyo nga. Eto, pasok. Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang gobyerno nga imbestigahan ang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni House Speaker Martin Romualdez tungod kadudahan matud pa ang kadako sa gisaka niini. Ani report ni John D. Esteban. Yung Committee on Appropriations, it's in front of you already. Yeah. Martin Romualdez says SALN in 2022 was only 200 million, ngayon 3 billion na. It's in front of you. Look at... Sipin nyo 200 billion. Ngayon, ilan? Ulitin natin 300 Mio Marimar, hindi na mauubos to. Kahit na matalo na to ng 50 taon, hindi na mauubos ang perahan na yun. And in 2022 was only 200 million, ngayon 3 billion na. It's in front of you. Look. 3 billion. Ang pera, saan ang galing 3 billion? Diyos Mio Marimar. Kaya pala merong lumalabas. Meron silang nilulutong sarswela, pero behind the scene, eto na. At mamaya, yung pagsisiwalat, pagbubulgar ni Ka Eric, na lahat ng pakana nila, sisiwalat na, abangan natin. Cut that. Mao kini ang hagit ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte sa Committee on Appropriations sa Kamara. Imbestigahan ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni House Speaker Martin Romualdez. Sumala niya, dako matud pa kaayo ang gisaka sa SALN sa House Speaker. Asa ka kitag politiko nga in 3 years, 2 billion ka pinang gisaka sa SALN. Gawas kang Romualdez, gihinganlan sab sa Acting Mayor, si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, nga lakip sa paimbestigahan. Tanawan ninyo tanang SALN sa mga politiko aning nasuran, then you have your answer. That's it. SALN lang na, isaldi ko, o kato mga kaubanan niya ng mga politiko, mga congressman, kung paunsa ni Borot, and how they acquired that kind of money in 3 years. It's in front of your face already. Wala pa'y tumag ang House Speaker o siko sa maong payag. Napangutana sab si Acting Mayor Baste kung mutambong ba siya o ganing imbitahan sa investigasyon kalabot sa flood control. Sorry naman sa mga hindi nakakaintindi ng Visayas sa dialect. Ako rin medyo konti lang naman. Ang sabi rito, paki-translate na lang po sa mga comment nyo lang po. Sabi rito, saan nila makukuha yon in 2 years term? From 200 million, naging 2 billion. Wow! Ano yan? Grabe, no? Sa bagay, hindi natutulugan nasa taas. Pag lipad ng agila ng Davao, lahat ng mga crocodile, yun na. Wait, there's more. Human nga gibutyag ni Manila Representative Benny Abante ang chair sa House Committee on Human Rights nga paimbestigahan ang flood control project sa Davao City. Sanglit bahaon daw gihapon ang syudad taliwala matud pa sa 51 billion pesos nga pondo alang sa infrastruktura. Lakip na ang mga proyekto sa flood control. Kung imbitahon ko, unsa man na ba ghost project? Tanawag ko ninyo ng Davao na ba nabungkag diri bisag usa? Pangutana niya nganong napadulong sa mga Duterte ang issue sa flood control. Kita nyo, lagi nila, sige, tuloy. Tugod ti Marcos, kadagan kay sa pangadlan na contractor, tapos may expose na kunwari, sinakyan na ng mga LP. Ngayon, napunta sa amin yung istorya. Kaya nga. Paano? Yung issue ng flood control na ghost projects,
termino niya. Bakit sa bumaktrack ng ano? It doesn't make sense. Wala, cooking show na pod mo. Wala na ilang sinasabi nila na all roads lead to the Dutertes. Di kami naniniwala yan, Mayor. Oo, alam namin ang karakas ng mga Duterte. Kaya huwag kang mag-alala, andito yung mga milyon-milyon mong supporters. Milyong supporters ni Tatay Digong, ni BP Sara, ni Pulong, at ikaw, siyempre. Sama mo pa si Ma'am Kitty. Lahat yan, naniniwala na wala kayong mga bahid pandudurobo. Kita naman maraming mga taga Davao nagbibigay ngayon ng fact check. Ang ganda ng tulay na pinagawa ni Tatay Digong. Oo, meron nga dyan parang connection ng Davao at Mindanao. Kung hindi daw si Tatay Digong ang umupo, walang ganon. Totoo, di ba? Taga Davao, taga Mindanao, yung tulay na nagkokonekta. Shoutout sa inyo, mag-comment kayo dito. Sabihin nyo sa akin kung mali yung sinabi nung isang taga Davao. Meron na ngayon yung tulay na nagkonekta ng Davao at Mindanao. Shoutout po. Salamat. Andiyan si Tatay Digong. At siyempre, tuloy. Crazy. Wala pa say pahayag ang Malacanang kalabot ni ini. Kauman si Bebot Cajes ug Jojo Solarte sa kamera. Nako. Yan ang mahirap. Yung baho nila, lahat ng mga alipores nitong ni Bungit-ngit, isisisi kay Tatay Digong. Pero supalpal sila ngayon. Dahil, bakit? Oo, yung pondo ng 2025, yung NEP, bakit ayaw nyo isoli? Oo, gigil na gigil kayo sa pondo, no? Baka, ubus na ba? Pasok natin to. Congressman na Nakunin nyo mabuti, mga kasama. District budget ng isang region, yung regional budget in 5 minutes na ibibigay sa ating lahat. Madam Chair. Thank you very much po, Representative Erice. One thing that I would like to clarify with regard to the concern on returning the NEP, yung inilatag po ng mga party leaders ay rekomendasyon kay Speaker na ibalik po yung NEP. So there was no decision on the part of the leadership as to what to do with it. But now, meron na po tayong malinaw na desisyon. So we can definitively say that the House will not return the NEP. Bakit? Bakit ayaw nyo ibalik ang national expenditure? Bakit? Ang tanong, ubus na ba? Hindi na ba kayang ibalik? O nangihinayang ibalik? Kasi ang saklap nito yung mga ibang party list, representative, naghahain na rin. Diba? Sige, balik nyo. Oo. Meron siguro talagang katibayan, na ito ay insertion, di umano, ito ay pinasok lang, di umano, ibalik nyo. Bakit ayaw? Saklap, di ba? To the executive. So yun po, malinaw na yun po ngayong araw, hindi po ibabalik ng Kongreso ang NEP sa ehekutibo. Pangalawa po, I understand the concern with regard to the time limit. Ibang klase, no? Ang tawag dito sa mga ganito, kung ayaw ibalik, ang tawag dito, ano ba tawag doon? Pwede itawag doon. Kayo magbigay. Masyado, gahaman, korap. Ano pa ba? Kasi bakit hindi babalik sa taong bayan yan? Hindi naman sa kanila yan. Diba? Ibalik nyo. Kaya ito, sabi nga ni Ka Eric Celis, alam nyo kung ano? Nakikita niya na lahat ng mga pakulo na to, itong sarswela na ito, ibang klase. Ito, di umano ay pakana. Siya na ho bahala magpaliwanag sa inyo. At tayo ay makinig. Eric, pasok. Timing na Black Friday protest ngayon, Matilda Ruiz. So we're talking about Diskaya this time around. Sana kumusta si Diskaya para malaman kung sino ang mga behind sa business nila. Si Martin Romualdez po, Matilda Ruiz. Extra super close po yan kina Martin Romualdez, no? And Matilda Ruiz and the rest na nandito, wag po nating kalimutan na ang mastermind nito, hindi po sila Diskaya. Hindi po si Bunuan o mga taga-DPWH.
It's Marcos and Romualdez. Yan po ang hindi pinapangalanan. Saldico, Dong Gonzales, and the rest na mga alipores nila sa Kongreso at itong mga criminal contractors, sila po ay ginagamit ng administrasyon ni Marcos para palusutin ang mga pundong ito. Nako. Michelle Alcibar, thank you from North Carolina. Bless your heart. And likewise to you, Michelle. Thank you. So kay Matilda, malinaw po na ang punot dulo at ang thank you, Michelle Alcibar, for sa pagpapakulay. Ang punot dulo po ng pasimuno nito lahat, si Marcos at si Romualdez. Abilina Orpiano, Merna Suelan Danielson, join ako mamaya 11 a.m. Edsan, Jensan, ka Eric magpa-check attendance. Thank you, Ma'am Merna. Tanya Gomez, yes Jude, no? Before natin pupuntahan yan, ilinawin po natin na ang pinaka-mastermind kung bakit nagaganap at bakit lumaganap at nagkaroon po ng tinatawag na monumental restoration of plunder and corruption in the entire systems of the government. Dahil pinayagan, pinahintulutan, kinonsente at inarkitekto nila Martin Romualdez at nila Marcos. Ang mga katayan, sindikatuhan at mga palusot ng mga budget insertion sa Kongreso na hindi dumaan sa National Expenditures Program, yan po ay arkitekto nila Romualdez. At hindi po pwedeng hindi involved sila Marcos dyan. Kasi pinapayagan niya. Even to the point na pinipirmahan niya na nagiging GAA, General Appropriations Act, na nagiging batas. Walang pondo na lalabas mula sa kaban ng bayan at pondo ng gobyerno kung hindi po ginawa na maging batas ang budget by signing the budget bill to become General Appropriations Act. Thank you, J. Smith Official. Malaking tulong po kayo sa pagpapakulay ninyo at pagpapadala ng suporta. Deeply appreciated po. Corazon Pensona, nakita ko rin. Laboy Cancer, Shukran from Bukana, Lasang, Davao City. At si Norma Stafford, Bong Salamo at Yensa, mga kababayan. Sham MJ, good morning ka Eric. 1986, President na ako, galing po ako Dubai. United Arab Emirates, si Merna Suelan, Danielson. So, malinaw mga kababayan na hindi po ito tinutumbok. Nagagalit tayo, tama yon, sa mga kontraktor na kriminal, abusado, sindikato. But that is only a portion of what the real problem is. Ang panunumbalik at pagiging epektibo ng pagnanakaw at pangungulimbat sa kaban ng bayan hindi magaganap kung hindi po yan dinisenyo nila Marcos at Romualdez na maganap. Nako. Bagamat hindi nawala totally sa panahon ni former President Duterte, pero matindi po ang antas ng pagbagsak ng korupsyon. Dahil there was a fear factor, mayroon pong disiplina at pananagutan na ginagawa at may decisibong aksyon si Pangulong Duterte, bagamat it was never perfect, it can never be, pero po ang antas at degree, ang lawak at lalim ng pangungulimbat at pandurobo at pagnanakaw sa kaban ng bayan ay bigla po itong bumagsak sa panahon ng 6 na taon na panunungkulan bilang presidente ni Pangulong Duterte. Joal Guases Ion, Jocelyn Luzurata Habar, good morning ka Eric, Joy Hulaton and Marivic Takayama. Ang ibig ko pong sabihin, let us not be swayed o confused dito po sa kung ano at sino ang may principal na pananagutan kung bakit nagkaroon at nangyari po ang malawakang korupsyon at mga pangungulimbat sa kaban ng bayan. Because Marcos and Romualdez, they designed the system, they implemented itong pamamaraan ng congressional insertions, mga budget alignment, mga sindikato at mga butal-butal na budget, at pinayagan ni Marcos at pinirmahan pa at ginawang batas. Kaya katawa-tawa po, no, bagamat we can sympathize, katawa-tawa po yung ginawa na paglusog ng mga grupo nila Teddy Casino, ng mga anak bayan,
doon po sa mga komunistang operatives, no, for optics and visuals, na tinapunan po ng putik at ng pininturahan at binandalize nila ang bahay ng mga diskaya sa Pasig. And they tried to invent or they tried to reinvent or imitate yung nangyayari sa Indonesia. Ang ibig ko pong sabihin, magalit tayo sa mga diskaya, tama. Ako rin po galit. Magkondina tayo, tama. But let us also hit hard and focus the center of accountability sa kung sino talaga ang pasimuno ng nakawan at ng mga pandarambong sa ating bayan na nanumbalik pagkatapos po na bumaba sa kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte. And it's Marcos and Romualdez. Kasama siyempre ang asawa ni Marcos. Elnor on Obis, maraming salamat po sa pagpapakulay at pagsupport. Nako, dito tinutumbok na, ito pala ay pakana. Totoo kaya ito, mga kasama? Kasi panibagong expose. Gagawa ng kwento, tutumbukin yung mga diskaya, yung mga kontraktor, pero ang nasa likod pala, eto, sinasabi ni Ka Eric. Sila ang, ang utak ng lahat. Nako kaya, nako. Totoo kaya? Kayo mga kasama, ano sa palagay nyo? Ililihis nila ang usapin. Meron silang parang yung binanggit niya kanina. Yung mga kontraktor na durobo, durobo. Kasi meron mga balitang ganun eh. Nakita nyo naman, ilang sasakyan, di ba? Ngayon, sila ang nagpo-front, pero ang nasa likod, ayun, nabanggit dito. Deeply appreciated ko po, no? Maita Pangilinan, aga mo Ka Eric. Balikan pa lang kita mamaya. Busy pa. It's okay, Maita. Kasi po may Friday activity po sa EDSA Shrine. JC Enoch, J. Rowley, Philip Anthony Quintos, Charm Alcon Mix Vlog. Di ba? Yan yung mga bali-balita na dapat, ano to? Panibago to update. Update kay Miss Kitty sa Dahig. Pero yung binanggit ni Ka Eric, timbangin. Hindi ako baka kasi totoo, baka kasi hindi. So, pero ang nakalalamang doon, may mga nangyayari, may nagaganap na pandodorobo. 'Di ba? Oo. Ang magbibigay lang niya ng sagot, si Diskaya pag umamin siya, sino ang utak. Ito mga kontraktor na to. Pag umamin siya, ito ang utak. Yung mga nabanggit kanina, pag inamin ng kontraktor kung sino sa likod nila, yun na. Yari, tumbok na, di ba? Sila ang mga durobo. Ginagamit ang mga kontraktor para saan? Para magkaroon ng problema. Kaya nga sabi ni, sino ba nagsabi noon? Na baka pagdating ng araw, ito na, magdeklara na walang eleksyon. Bakit? Dahil puno sa kaguluhan. Anak ng tipaklong. Di ba? Ito, update kay Kitty. A generalized statement lang kasi as you all know, sinabihan kami sa loob na as much as possible to refrain from sharing information about their RD. So, all I can say is that he's doing good and he's alive. And ayun, he's looking forward to the coming visits of the other family members, which will be his grandchildren. So, pag alis ni Kong Pulong ay dadating yung mga apo, and then sasamahan ko sila to teach them what to do inside, kung ano yung gusto ni PRRD. And then, when they're all settled, I can leave them here para sila na naman yung mag-take over with the business. Kailan po expected ang pag-uwi ni Kong Pulong? I think, kailan ba ngayon? Within this or next week. I see. So you'll be here to shepherd the grandchildren? Yes. You will be the big ate? Yes. Kita ako, pero yung mga pamangkin ko, malalaki na. Malalaki na. And also si VM, si Ligo, si Kong Omar, and yung isa, yung babae. They'll also be coming. Very good. Very good. Well, anyway,
How does it look po? Health-wise naman. Health-wise, he looks the same. I think the fact that most of the family are here to visit, it makes him, makes him stronger mentally and physically and emotionally. So, Ano ba ang mood niya ngayon? Smiling naman. Smiling naman, yes. Kasi, ayun, ang daming sinusumbong ni Kong Pulong na ginagawa ko na wala naman akong ginagawa. Yung parang kuya, tatay lang na ano. So, yeah, it was a good talk with both of them. The three of us had good and light conversations today. And, ayun, we told him of the schedules ng mga dadating na family members. Yan. Congrats ha. Healthy si Tatay Digong mga kasama ha. According to Miss Kitty. At pray pa tayo. Baka malapit na. Kasi ano na ngayon, no? September 5. Sana dito sa unang paghaharap ay makapagdesisyon na ang korte dyan sa dahig na pauwi na si Tatay Digong. Oo, lahat tayo ay magdasal. Dahil matanda na ang mama. 80 years old na. Itong mga dorobo at tahimik na ito si Bungit-ngit. Bagay, mangyayari din naman sa iyo yan eh. Oo. Pag-apak ng agila sa palasyo, pwedeng mangyari. Oo. Lahat ng mga ginawa nyo sa mga Duterte kay Tatay Digong, pwedeng mangyari din yan. Oo. Bawi-bawi lang yan. Yabang-yabang mo eh. Walang karapatan ng ICC dito. Walang jurisdiction. Anong nangyari? Paglipas ng 1 linggo, ayan na. Yung mga inutusan niya, sinibak niya. Naku po. Yan, kumabot ka sa video na ito. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye.